Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So, next. Mabilis po ba ako o baka po masyado? Tama lang po ba? Tama lang po. Malam pa, Pastor. Okay, next. The pastors, emotional and mental well-being in ministry. So yung emotional well-being natin ay nagmamanage siya ng ating mga moods and feelings, including identifying and understanding. At yung ating mental well-being naman ay nagbibigay ng ability to think. At mahalaga na yung ating emotional and mental well-being sa ministry ay maayos. Maayos yung ating kaisipan. Pero minsan po, dumarating po sa atin yung tinatawag nating challenges. Kaya meron sinabi dito na emotional endurance in ministry. Kailangan natin yung endurance. Kailangan po ng isang pastor yung kakayanan na makayanan ang mga hamon sa buhay, pastor. Kakayahang magtiis at katatagan at pag-asa sa pagiging isang pastor. Dahil kapag may pagsubok, may pagtitiis. Pag may kahirapan, may pag-asa. No? Ito minsan dumarating sa buhay natin yung sa critical na paglilingkod, yung bang nababatikos pa yung pastor sa halip na ma-appreciate yung kanyang ginagawa. For example, hindi ka nakapunta sa visitation. Di ba? Minsan may narinig si pastor, hindi naman nagbibisita, pero meron palang mga bagay na dapat inuna si pastor. So yan, nababatuhan tayo dyan minsan ng questionable minsan sa kanila yan. Kaya mahalaga talaga yung relationship sa kanila. Dahil yung emotional and mental well-being sa ministry, kailangan natin yung endurance sa ministry, yung ability to sustain, yung makapagpatuloy ka sa kabila ng maraming pagsubok. Alam niyo po, hindi biro ang pagsubok ng isang pastor, lalong-lalo na kapag sa financial. Ito, nais ko ibahagi po sa inyo yung aking karanasan. Nung ako po ay nasa Vizcaya, alam naman natin na ang lugar na ito ay sala, kumbaga pagdating sa pera, pero mayaman sila sa kanilang mga pananim. Madaling salita po ay hindi ganun masosustain yung financial na pangangailangan ng pastor dahil seasonal yung income sa lugar na yan. Kaya struggle talaga siya. At dumating doon sa punto na talagang yung buhay ng pastor ay aasa na lang talaga sa Panginoon. Pero mahalagang hindi ka mawalan ng endurance o hindi ka mawalan ng ability to sustain yung pangangailangan ng pamilya. No? Kasi ito, isang hamon to sa akin nung nandiyan ako, sabi noong mga tao sa paligid ko, paano bubuhayin ng pastor na yan? Pamilya niya, Bible lang naman ang hawak. Wala naman yung trabaho, kundi magbahagi ng salita ng Diyos. Akala nila, yung buhay natin bilang pastor ay hanggang doon lang sa Bible. Pero hindi nila alam na napakabigat ng trabaho ng isang pastor. Nakikita lang nila ay nakaporma ka, may dala kang Bible, pero hindi nila alam na napakabigat yung responsibilidad na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung ang membro mo ay 10, dapat 10 rin yung iyong ipapakitang maayos sa kanila. Iba-iba sila ng karakter. So kailangan yung mental well-being maayos, yung emotional ng pastor ay maayos. No? Kaya niyang mag-isip ng mas maliwanag, kaya niyang magbigay o gumawa ng mga bagay na mahirap bilang isang pastor. At dito po ay nandoon yung katatagan
sa kabila noong mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang pastor. Number one nga po dyan yung financial. Kapag ikaw ay nandiyan sa lugar na yan, no, na mahirap ang pera, pero mayaman naman sa pagkain, ay nagiging challenge to sa buhay ng isang pastor. Bakit po? Kasi hindi lang naman pagkain ang kailangan mo. Kailangan mo din naman ng pera para to sustain yung pag-aaral ng bata o kapag mayroong emergency, may karamdaman. O, naalala ko yung challenge sa akin nung kami natin po sa LOC. Yung aking misis ay nagkaroon po ng tinatawag na pigsa, no? Yung pigsa po na nakataklo, kumbaga, ano po, paloob, no? At yung kanyang pigsa, kailangan talaga operahan, no? Para po malinis. At sabi ko doon sa aming pinaka-admin sa Manila, ma'am, baka pwede po niyo akong tulungan. Ang sabi lang sa akin, anak, manalangin ka at lakasan mo ang iyong pananampalataya. So doon sa mga ganong pagkakataon na maririnig mo nang inaasahan mo sige, pagpasensyahan mo ito, 2,000 o 3,000. Hindi ganun eh. At sasabihin niya siya, pagpalik ka. Palakasin mo yung pananampalataya. So doon, paano mo i-manage yung emotional and mental well-being ng isang minister kapag dumarating nyo sa ganong bagay. Pero alam niyo po mga kapatid, isang bagay po ang naging challenge sa akin yan, na ipakita na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mayaman, mabuti at hindi nangipiwan. Amen? Yan. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa kabila ng kahirapang dumadaan. Po. At dito ay binigyan tayo ng Diyos na wisdom para masustain yung financial na pangangailangan ng isang pastor. At doon po ay pinakita ko sa kanila na ang isang pastor ay hindi lang Bible ang alam hawakan. Kaya din ng pastor na mag-provide ng pangangailangan ng pamilya niya sa hapagkainan. Gagabitan mo lang yan ng wisdom and knowledge na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya kami nakasurvive. Naging maayos dahil nga yung mental well-being ng isang lingkod ay maliwanag, maayos. Bakit? Kasi nandun po yung guidance ng ating Panginoon. Kaya kailangan suriin natin yung spiritual na kalagayan natin. Suriin natin yung ugat ng stress, kung saan talaga ito nang gagaling at yun ang ating aaksyonan. Ano po? Ang isang example po natin dito ay si Moses. Doon sa 40 years na paglalakbay po nila, ano po, ay dumaan si Moses sa mga challenges, mga persecution po na kanya nung pinapangunahan niya ang bayang Israel. Yung condemnation, yung rejection, po, naranasan ni Moses. At dito ay na-manage niya ng maayos yung kanyang mental well-being, yung kanyang kaisipan. Na ipanatag niya, saan niya lagi dinadala yung mga ganitong problema sa Panginoon, sa Diyos. Doon niya lagi inilalatag, Lord, ito yung Panginoon, ito yung iyong bayan na ibinigay mo sa akin, napakaranikla. O ganito sila, Panginoon. Di ba? Pero ano yung sinasabi sa kanya, lagi ng Diyos na yung kalakasan and wisdom and knowledge ay laging ibinibigay ng Diyos kay Moses. Kaya yung challenges na overcome ng ating kapatid na si Moses. Kaya yung emotional endurance sa ministry mahalaga dahil malayo pa po ang ating lalakbayin sa larangan po ng ministeryo ng ating Panginoon. Sabi niya, examining stress and emotional struggle in pastoral work. So kailangan nating aralin saan ba nanggagaling yung stress na to. Saan ba nanggagaling yung challenges, yung rejection,
yung persecution. So, yun yung ating ating. Maaaring tayo po rito, nakaranas na po ng stress. Magsabi nga po ng amen ng stress. Yan, di ba? Dumadaan tayo dyan. Stress sa pamilya, stress sa church, yan. Dumadaan tayo dyan. Stress sa financial, dumadaan ang mga pastor dyan. Pero siya lang po ang nakatitiyak. May solusyon. Ano ang solusyon? Diyan sa stress and emotional struggle sa trabaho ng isang pastor. Una, prayer. Pananalangin. Lagi ko natin dadalhin. Lord, ito ako. Panginoon, ito po ako. Ito po yung aking kalagayan. Lagi sa Diyos idudulog. Kasi nga, minsan, di ba, masarap mag-share ng problema sa kapwa lingkod natin. Pero minsan, ay nag-iisip din tayo kung yung bang ating pagsasabi ang pastor o pamanggagawa ay hindi tayo ikukot o hindi sasabihin sa iba. So, mas mahalaga na lang sa Lord natin sabihin sa magitan ng pananalangin. Pangalawa, rest. Pahinga tayo. Kung ramdam na natin kapatid yung stress ay pinakain ka na ng emotional struggle, subukan mo magpahinga. Just relax. So, ikapantin muna, isang-tabi mo muna yung mga isipin. Ito muna ay maupo, namnamin ang presensya ng Panginoon na nadyan lang sa iyong tabi at nagsasabing, anak, I will never leave you. Hindi kita iniiwan. Dumarating po sa buhay ng pastor. Kaya nga, doon sa statistic, maraming pastor, nasa 1,700 a month o a year na maraming pastor ang naglele sa ministry. Unang struggle ay ang tinatawag natin financial, pera o pangangailangan ng pamilya. Kaya hindi namin siya nakapagpapatuloy. So, take a rest and awareness. Pangatlo, maging aware tayo doon sa ugat o pinanggagalingan ng mga challenges sa buhay bilang isang lingkod ng ating Panginoon at suriin natin yung ating spiritual na kalagayan kung ito po ba ay okay pa. Okay? Pangalawa, yung encouraging emotional resilience, prayer and reflection. So mahalaga din ito na maging totoo sa sarili at humakbang para sa solusyon noong kanyang stress. Ito, i-encourage na sa pamamagitan ng pananalangin and reflection doon sa ginawa ng Diyos sa kanyang paggabay sa bawat isa sa atin. At sabi doon ay establishing support network for mental wellness. Sabihin, kailangan ingatan natin yung ating mental health, yung ating kaisipan, yung ating puso. Bigyan natin ng time na ito'y alagaan. Bigyan natin ng time na ito ay pagpupusan yung ating mga kaisipan sa buhay paglilingkod. Importante yan na ito'y mapigyan ng tamang pagtalinga. Dahil yung stress po ay minsan ay nakapagdadala po yan ng kawalan ng patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon po. So, establish natin, i-encourage natin at i-examine natin yung ating emotional endurance sa ministry. Okay? So, next, sabi doon, emotional endurance in ministry, managing anxiety, depression, and emotional fatigue. Yan. So, ito, isang isang problema minsan, yung mental mastery in ministries. Ibig sabihin niya, ito po yung dapat na ma-overcome sa panong paraan. Mahalaga na tayo ay maging resilient, mag-focus, and maging aware. So, paano natin manage yung anxiety, yung depression, yung emotional fatigue? Sabi doon ulit, ang binabag uli doon ay
Prayer and trust to God. Proverbs chapter 3 verse 5. No? Ang sabi po dun ay Philippians 4, relax our mind. Pangatlo, yung be positive. Ang isang example po natin dito ay si Hannah doon sa 1 Samuel. Si Hannah po ay lagi nakakarinig ng pagkakutya dahil siya po ay walang anak. Nakukutyaan siya noong kanyang karibal. Pero isang bagay na manage niya yung anxiety niya, depression, sa pamamagitan ng pananalangin at paglapit sa ating Panginoon. So ito po mahalaga na sa buhay pagpapastor, magkaroon tayo ng endurance sa ministry o kaya ay magkaroon po tayo ng papaano natin ito maiaayos sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala sa ating Panginoon. Maintaining focus through scripture, meditation, and self-care. Yan. So mahalaga yan na i-focus natin yung ating pangunguna sa gawain, sa salita ng Diyos, at mag-rest tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ako po dumating po ako dyan sa ganyang sitwasyon noong ako po ay nandiyan po sa Vizcaya hanggang even noong ako po ay narito na sa Laguna. Maraming anxiety at depression. Dumating sa akin yung tinatawag na emotional pati dumating doon sa punto na sabi ko, parang ayaw ko nang tumulong. Parang walang saysay yung aking ginagawa. Kasi sa halip na ito yung maging resulta, problema. No? At isang bagay doon po ang aking nakita, mahalaga talaga yung titiwala sa Panginoon. Dumaan ako doon sa punto na yung aking tatlong na pag-aaralin. Mahalaga yun kasi kailangan yung pag-aaral ng mga may ayos. Bilang pastor, hindi ka lang nakakonsentrate sa ministry. Bibigyan mo rin ng panahon yung pamilya mo, aaralin mo. Bibigyan mo sila ng magandang edukasyon, magandang kinabukasan. At dahil nga po sa na-manage yung anxiety, na-manage yung depression, sa awa ng Diyos mga kapatid sa ngayon, ako'y nagpapastor, pero ako ay nagtatrabaho. Paglabas ko ng trabaho, magpapastor. Pagkatapos magpastor, magtatrabaho. Maraming trabaho pinasok. Sa awa ng Panginoon, dahil na iayos at nagkaroon ako ng focus sa salita ng Diyos, sa awa po ng Diyos, yung aking tatlong anak ngayon ay pinagpala ni Lord. Dalawa yung aking engineer, isa yung aking accounting. Kung sabihin, dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. Yung anxiety, hindi ako natalo. Depression, bagkus sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na natalo yung anxiety and depression. Kasi pag yan po ang tumama sa buhay o sa puso at isipan ng isang pastor, yung depression, minsan ay naglele sa ministry. Focus muna ako sa trabaho kasi so yun po ay isang katotohanan. Ministering with wisdom by understanding emotional intelligence. Kailangan natin yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Ability to manage both your own emotion and understand the emotion people around us. No? Mahalaga yan na makita natin, humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon. Maunawaan natin yung kakayahan na maiayos yung buhay pagpapastor, yung kanyang emotion, at yung emotion sa paligid natin. Kaya ito po ay ipinapakita sa atin upang magkaroon po tayo ng
kaisipan na yung ating emotional well-being sa ministry ay masustain sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Next, ministerial maintenance for mental health, measuring pastoral limits and recognizing burnout signal. Ito tayo, yung mahalaga na makita natin yung limitasyon. Hindi naman po tayo Superman, hindi naman po tayo tao na kagaya na papanood sa TV, hindi tayo ganun. So mayroong limitasyon, may limit. At dito dapat ma-recognize natin yung burnout. Yung problema, yung ikaw ba ay talagang gusto mo nang bumigay dahil doon sa mga pagsubok, doon sa mga challenges. So, ang pastor may limit din. May limit ang kakayahan niya. Hindi tayo perfecto. Pero by the grace of God, we define, makikita natin, magkakaroon tayo ng motivation, magkakaroon tayo ng hope, magkakaroon tayo ng energy. I-focus lang natin. Sabi nga doon ay, i-focus natin na ma-fulfill natin yung trabaho by the guidance of our God. So, kung may limitasyon man ang ating buhay pagpapusto, ay kailangan makita natin saan man nanggagaling yung burnout. Ano ba ang mga sinyalis ng mga burnout na to? Kagaya ni Elijah, nung siya ay naka-receive ng kay Jezebel, nakaranas siya ng burnout. Maaaring bawat isa po sa atin, nakakaranas po ng burnout sa ministry. Yung bang talagang hindi mo na malaman kung ano yung gagawin. Pero kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon sa bawat sa atin, 11:20. Yan yung po yung encouragement ng salita ng Diyos sa atin. Na lumapit tayo sa Kanya, tayong mga napapagal at nabibigat ang lupa. Sa ministeryo po na binigay ng Diyos sa atin, kaakibat ang maraming problema. Financially, emotionally, mentally, marami po tayong makakaharap. Pero isang assurance ang sinasabi sa iyo ng ating Panginoon, na sinasabi lagi niya na, I will never leave you. Matuto ka lang na sumangguni sa Panginoon. Doon natin dalhin yung ating mga damdamin. Doon natin ipagkatiwala sa Diyos. At ang ating Diyos na pumili sa atin, kailanman ay hindi magpapabaya, kailanman ay hindi mag-iiwan, kailanman ay hindi Kanya hahayaang mag-isa doon sa laban. Sasamahan ka at sasamahan ng presensya ng ating Panginoon. Magtatagumpay at magtatagumpay ka. Kaya kung nakakaranas ka ng burnout sa ministry, kapatid, sabi ng Matthew 11:20, lumapit tayo. Tayo na napapagaan. Tayo na nabibigat ang lupa. Lumapit tayo. Kagaya ni Jesus, yung kanyang ministry, no, siya ay narito po sa lupa. Lagi saan siya sumasanggol. Doon sa God the Father, lagi niya sinasabi, Lord, Panginoon, Ama, tulungan mo ako. Diba? Lagi doon siya sumasanggol. Kaya si Jesus ay modelo ng isang modelo dapat sa pastor. Doon tayo iiyak sa Panginoon. Ako po, nakaranas ako ng burnout sa ministry. Naakala ko, doon sa aking ginagawa ay mag-please o sabihin natin malulugod yung tao, pero questionable pala, no? Kapag ito sa punto na hindi na maganda yung nangyayari. Pero isa lang po ang ginawa ko, nanahimik ako, nagpahinga ako, nanalangin ako, at umasa ako sa Diyos. Doon sa burnout na yon, tinulungan ako ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, dito sa ating topic sa pastoral theology, mahalaga na kilalanin ng isang pastor ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga, hindi natin kayang mag-minister ng saganang sarili natin. Hindi natin kayang gawin lahat
sa ministry without God. Kapag wala ang guidance, without the presence of God, without the guidance of God, sabi nga doon ay hindi tayo magtatagumpay. You can do nothing without Christ. Kaya kapatid, kamanggagawa ko kay Kristo, dumadanas ka ng burnout, nandiyan si Lord. Hindi kanya pababayaan. Amen? Amen. Sabi po ng amen. Ang mga nakaranas po ng ganito. Amen po. Amen. So, pero mabuti ang Diyos, mga kapatid. Mabuti ang Panginoon. Hindi tayo iniiwan. Kaya nawa, yung left in the ministry ay wala sa atin. Gulang. Parang isang mananakbo lang yan, di ba? Kailangan natin mag-focus looking to the author and the finisher of our faith. Doon lang tayo mag-focus kay Lord. Kay Christ. Lahat na natin ginagawa, i-focus natin kay Lord. At ako'y naniniwala, darating yung araw at panahon na bigagat pipalaan ka tayo ng ating Panginoon. Kaya kailangan po sa bawat sa atin na magkaroon tayo ng motivation, ma-recognize natin. Kung tayong magkaroon ng pride, kaya ko pa. Kung tingnan natin, pinanggagalitan ng burnout. At yun ang ating ilan sa Panginoon. Next, mobilizing healthy habit for mental and emotional balance. So, ito mahalaga. Kailangan nating mag-mobilize ng maayos at paraan upang mapanatili ang kalusugan sa isip at emosyon ng isang pastor. So, mahalaga po yan sa saan. Sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ako'y abot kamay na